Resignation ng mga sekretary. Sulsul nga ba ni Lisa? Kasunod ng anunsyong courtesy resignation, nagsimula na ang tanggalan at balansalaan sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang economic team mananatili. Nakatutok si Ivan Mayrina. Isang araw matapos pagbitiwin ng kanyang buong gabinete, agad inanunsyo ng Malacanang na 7 sa kanila ang mananatili sa pwesto. Si retired Chief Justice Lucas Bersamin, mananatiling Executive Secretary. The President declined the courtesy resignation that I tendered. And just this morning, he communicated to me that I have his full backing for as long as I wish to work for him. Hindi rin tinanggap ng Pangulo ang pagbibitiw ng 5 kalihim ng kanyang economic team. Yan ay sina Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan, Finance Secretary Ralph Recto, Trade and Industry Secretary Cristina Roque, Budget Secretary Amena Pangandaman, at Special Advisor to the President on Investment and Economic Affairs, Frederick Go. Dahil sa kahalagahan ng economic team sa buhay ng ating bansa, yan po ang unang inaksyonan ng ating Pangulo. Pero may ilang Okay, eto yan. So pinag-resign niya, ang kwento dyan, pinag-resign niya yung mga secretaries. Tapos, meron naman siyang hindi pinirmahan. Meron siyang hindi tinanggap na resignation. Tingnan niyo to si Marcos. Niloloko talaga Pilipino, no? Una, galawang duwag na yan. Bakit mo pinag-resign? Tanggalin mo. Kung alam mo, palpak, sabihin mo, oy, lumayas ka dyan, palpak ka. Ang kaya mo lang galawin, yung mga katulad nila, na hindi mo kakampi. Nila Arnel Ignacio, yung patas. Pero pag mga kaibigan mo, hindi mo kayang sabihin, weak ka talaga, Marcos. Dapat tinanggal mo, ay, Boeing. Mga ganun ba? Example lang, palpak ka. Alis ka dyan. Pinag-resign mo lahat, tapos may ni-retain ka, dilinis pangalan ka. Ayan ang katangian ni Marcos. Hindi niya kaya. Pagka meron siya mangyari, hindi niya kaya mang diretso. Weak! Di ba? Panluloko anong ginawa niya sa tao? Di gumagawa lang siya ng issue. Alam mo, para sa akin, gusto lang na itong pagtakpan yung kapalpakan ng eleksyon. Drama lahat ito. All drama to. Sobrang bulilyaso yung eleksyon. Una, ayaw maniwala ng taong bayan na hindi nagkadayaan. Pangalawa, they failed. Marcos failed alyansa. Hindi niya naipanalo. Isipin mo ang nasa top, Duterte at saka Pink, tapos siyang nakaupong presidente. It speaks a lot. Ayaw na ng Pilipino sa Marcos. Masakit, Marcos, di ba? Yan ang katotohanan. Ikaw lang ang presidente, hindi nakapagpatap ng mga senador mo. Kasi ayaw na ng tao sa iyo eh. Hindi ka na nakakatulong. Wala ka nang naitulong kung hindi pera at makinarya. Pero yung pangalan mo, Marcos, dumidistansya na nga sa iyo eh. Pansin mo nung eleksyon? Yung victory party nyo nga walang umaten, lito lapit lang daw. Oh, dumidistansya na sila sa inyo. Sa iyo. Kaya ito, pantakip. Pantakip sa kahinaan mo na magpanalo ng kandidato. Dahil ayaw na, sukang-suka na sa'yo ang taong bayan. Kaya blanco ngayon niya, no? Tapos may pinabalik ka. Rigudo ng ginawa ang Pangulo. Si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, papalitan ni Senior Undersecretary Teresita Lazaro sa liderato ng DFA. Babalik si Manalo bilang Permanent Representative ng Pilipinas sa United Nations, kapalit ni Ambassador Antonio Manuel Agdameo na magre-retiro na. Sige, magsiritayin na kayo. Papalitan naman ni Energy Secretary Rafael Lutilla si DNR Secretary Antonia Yulo Loizaga. Si Loizaga, magpapahinga raw muna pero maaaring ma-appoint muli sa ibang posisyon. Magsisilbi namang OIC ng DOE, si Yusek Sharon Garin. Nauna nang sinabi ng Malacanang na Ito lang ha. Nako'y napapaisip. Idea kaya ni Marcos? Kasi may nagsabi sa akin eh. Mahina utak nito si Marcos. Weak to. Hindi niya maiisip yung idea na magpa-resign ng cabinet. Kaya nga yan ang pinost ko sa Facebook ko eh. Hindi niya idea. Ito ba Marcos, Bongbong? Matanong ko lang. Idea ba ni Lisa to? Naisip ko, kanino kayang idea? But it's not an idea of Marcos. Ano pa isip ko, si Lisa kaya?
Kasi ini-stylean. Alam naman natin 'to si Lisa at saka si Tamba, talagang, sila yung kampi-kampi diyan, 'di ba? At may kumalat nga na di umano ay nagkakalaglagan na, pinapatanggal nga. Di umano may lumabas na letter na may mga cabinet members ni Marcos na pinapatanggal di umano etong sila Tambaluslos dahil sa mga kapalpakang ginawa. Mga wrong decision na tinatamaan ng Malacanang, 'di ba? Nabalitaan niyo 'yon. Totoo man 'yon or hindi, biglang pumutok yung kay Tiangco. Anong sabi niya? Kaya naman napilitan lang yung mga congressman pumirma ng impeachment dahil hindi sila rilisan, hindi sila bibigyan ng budget pang proyekto. So, para mabigyan sila ng budget pang proyekto, pumirma sila. In short, nagkaroon ng vote buying, 'di ba? Ginamit ang pondo ng taong bayan para manipulahin ang mga congressman na mukhang pera. So, pirma sila. So, kung titingnan natin, itanggi man ng Malacanang na meron siya mga sekretary na sinasabing tanggalin si Tabaloslos na nag-leak yung papel, whether totoo yan or hindi, lumalabas, hindi natin masisisi ang taong bayan kung iisipin nila na totoo. Dahil mismo yung kanilang campaign manager ng Team Alyansa nung nakaraang eleksyon ay nilalaglag si Tamba. So in short, may laglagan na coming from the palace and the house. Kasi talagang nararamdaman na nila yung pressure ng taong bayan dahil sa kapalpakan at gutom na nangyayari sa bansang Pilipinas. So, magsisisihan niyang mga yan. Naintindihan po. So, maglalaglagan niyang mga yan. Kaya napaisip ako, talagang, alam mo, alam naman natin yan na etong si Lisa at saka si Tamba close yan di ba? So, hindi kaya idea ni Lisa, napaisip lang naman ako, napatanggal itong mga sekretary dahil gusto niya matanggal to sila Boying, itong Rimulya Brothers. Di ba? Na di umano ay gusto namang tanggalin si Tamba. Pero hindi nila pwedeng diretsuhin itong sila Boying. Di ba? So, kunwari, pinapatanggal lahat pero merong pinabalik. Ako opinion ko lang naman yan. Kasi sa mga darating na mga pangyayari pa sa bansang Pilipinas, look at the signs na laglagan. Maglalaglagan ang Malacanang, possibly in-house. Because they need to blame someone sa kapalpakan. Diba? Nagagalit ang taong bayan, nararamdaman nila yung pressure, hindi naman nila pwedeng, hindi nagiging effective kasi trinay nilang ilaglag ang Duterte. Instead na malaglag ang Duterte, lalong lumakas. So, sinong ilalaglag nila? Hindi na nila kayang ilaglag yung kaaway, ilalaglag nila yung kakampi. Kaya nga ngayon, yung kaaway nilang dilaw, yung kaaway nilang pinklawan, kinukuha pang kakampi. Nagigets nyo yung nangyayari sa political arena natin? Yung political temperature. Ha? Ganun pong nangyayari ngayon. Hindi nyo malaglagan Duterte sa kapalpakan ninyo, magsisisi kayo ng iba, ng kakampi ninyo, and then kukuha kayo ng sinuka ninyo na dati nyong kaaway na pumunta sa panig ninyo dahil alam nyo hindi effective. Gegets? Para ilaglag yung kabilang kampo. So, abangan po natin. Abangan natin kung magpapatuloy. Tandaan nyo to sasabihin ko. Kung magpapatuloy ang laglagan ng Malacanang at house. Observe nyo yan. Ang pangunahing batayan kung sinong mananatili at sinong masisiba. Una, ang performance sa trabaho at ikalawa, issue ng katiwalian sa pinamumunuang ahensya. Si Loizaga hindi naman daw nasangkot sa issue ng katiwalian, pero Maybe there is just a perception, I don't know how fair or unfair that perception is, na mas Basta ito abangan natin. Abangan natin yung mga susunod pa na galawan dyan, no? And kumbaga sa boxing, corner na sila Na corner sila. And unti-unti na talagang kumbaga nahihilo na si Marcos, nabubugbog na. Boxing po hindi po to death threat. Hindi ito sakitan, sports po. Nabubugbog na, nasusuntok na ng kalaban. So hindi na nila malaman ang gagawin. Kaya nga itong cabinet resignation isang gimmick nila yan di ba? Para magkaroon ng time out. Di ba pag sa boxing kung nahihilo ka na anong gagawin mo? Yayakapin mo yung kakampi, yung kalaban mo.
Ganyan ang ginagawa kasi hindi na nila kayang lumaban head-on. Niyayakap na lang ng niyayakap para hindi sila ma-knockout. Ganyan po ang ginagawa ng Malacanang. Next topic po tayo. Eto, debate BBM versus Arnel Ignacio. Sana maganap yan. Pag-usapan natin. Idiniin ni dating OWA Administrator Arnel Ignacio na dumaan sa tamang proseso ang pagbili ng lupa na nagkakahalaga ng mahigit 1 bilyong piso para sa itatayong halfway house ng OWA. Wala umano siyang kinita sa transaksyon. Nakatutok si Mariz Umali. Humarap sa media sa unang pagkakataon si dating OWA Administrator Arnel Ignacio mula nang sibakin sa kanyang pwesto para magpaliwanag ukol sa alegasyon kaugnay ng hindi umano otorisadong pagbili sa lupa sa halagang 1.4 billion pesos. Ayon kay Ignacio, dumaan daw ang transaksyon sa tamang proseso. Ito po ay dinala namin sa board. Dinala namin sa board bilang report ng OWA at binusisi ng ilang technical working group na binuo rin po ng aming chairman na si Chairman Secretary Hans Kakdak. Nakaibigan ko. Walang nakitang iniliban na hakbang. Lahat ng mga requirements sinunod at sinabing maayos ang aming pagkakasunod sa RA 10752. So, ito po ang kaya ho ako gulat na gulat na tinawag itong anomalous deal. Ayan. Ito ang problema ngayon, ha? Problema kay Marcos. Pinagbintangan si Arnel Ignacio. Kaya di umano tinanggal. Tapos ginatungan pa ni Marcos yan. Tatanggalin natin yung mga sekretaryong ganito. Lalo na yung may mga anomalous deal na yan. Alam nyo na. Alam nyo naman si Marcos gatong eh. Parang yung ginawa sa KOJC na walang pumasok ni isang baril doon sa KOJC. Alam nyo yung ginawa niya sa KOJC yun. Alam mo, wala siyang alam. Nabubulungan siya. Ingat ka sa bumubulong sa inyo. Baka demonyo yan, Marcos. Yung bumubulong sa'yo, ha? Kasi maling info yung binibigay. Same thing na nangyari kay Arnel Ignacio. Nabulungan na naman to ng mali. Hindi daw dumaan sa proseso. Marcos, mag-ingat-ingat ka nga sa kadidikit mo sa mga demonyo. Kung ano-ano binubulong sa'yo. Ikaw naman, sunod ka ng sunod, di mo alam. Kaya lagi kang napapahiya. Paano anomalous deal? Dumaan sa proseso. Lahat naman daw ginawa ni Arnel Ignacio. Ngayon, kung hindi totoo to Marcos, di tanungin mo yung mga dinaanan niyang proseso. Totoo bang dinaan to ni Arnel Ignacio sa proseso? Kung hindi, sa tingin mo, magdebate kayo. Pag-usapan yung mabuti yan. In public, para madinig namin. Huwag duwag, Marcos. Kasi ang ginawa mo rito, ang ginawa nyo kay Arnel, gusto nyo lang siyang tanggalin talaga. Dahil hindi nyo mahawakan sa liig. Meron kayong gusto maiposisyon dyan. So anong mangyari? Pinagbintangan nyo, that is unfair. Mas mabuti pa, hindi kita type, Arnel Ignacio, mag-file ka ng resignation. Umalis ka na dyan. Matatanggap pa siguro ni Arnel yun. Hindi ako nag-appoint sa'yo. Bata ka ni Tatay Digong. Ganunin mo na lang. Tapos tanggalin mo. Mali yun. Pero at least may bayag ka. Hindi ka duwag. Kasi ganyan lagi ginagawa mo, Marcos eh. Sasabihin mo, ayaw mo ng impeachment. Pero may gumawa ng impeachment para sa'yo. Sasabihin mo, ayaw mo ng EDCA. Pero pinapasok mo yung mga Amerikano. Nagkaroon tayo ng EDCA. Sasabihin mo, ayaw mo ng ICC. Pero pinakidnap si Tatay Digong, pinapasok ng ICC. Office of the President pa, di umano ang nagbayad ng private jet para kidnapin si Tatay Digong. That is your style. Hindi mo kaya humarap. Yung gusto mo at yung ayaw mo, hindi mo masabi ng derechahan. Mas mabuti pang sinabi mo, tatanggalin kita. Arnel, lumayas ka sa harap ko. Maliman, nagpakatotoo at nagpaka-leader ka. Hindi ka nagmukhang duwag. Yung ginagawa mo kay Arnel, gawaing duwag yan. Tinanggal mo, tas pinagbintangan mo. Para hindi sa'yo masisi. Ang problema, dumaan sa proseso, malinis yung tao eh. Anong gagawin mo ngayon? Di ko kontrahin mo na mali siya. Magdebate kayo. I'm sure may ebidensya to. Di ba? Pag may gusto kang tanggalin, Marcos, ikaw mismo. Huwag mo iutos sa iba. Kaduwagan yun eh. Pakalalaki ka. Presidente ka eh.
Pinagbintang-bintangan ninyong naku, pambihira talaga 'to si Marcos, oh. Anomalous deal. Ang biniling lupang may lawak na 6,499 square meters malapit sa NAIA Terminal 1, inilaan Kasi ang tagal na nito, eh, hindi naman 'to nagkakaproblema. Wala akong nabalitang ano nito. para sa itatayong halfway house ng OWA. Mariin niyang itinanggi ang mga akusasyong may kinita siya sa transaksyon. Napakabigat. Pagkatapos napakaraming aligasyon sa akin. Saan ang galing? Sa isang papel na walang nakapirma, na ang dami-daming sinabi na kinita ko, hindi, pati nga yung numero hindi na nga magkasundo kung magkano. Wala po akong kinita dito. Nilinaw din ni Ignacio na Land Bank ang nagtakda ng halaga ng lupa at ito rin ang sinunod ng OWA sa pagbabayad. As our government financial institution, it's the Land Bank who assessed the value and it is exactly the amount that OWA paid. Oh, 'di ba? Ba't di niyo tanungin ng Land Bank kung nagsasabi ng totoo si Arnel? At kung sinabi ng Land Bank na tama ang sinasabi ni Arnel, magpakalalaki ka, mag-apologize ka, Marcos. Hindi porket presidente ka, bintang ka ng bintang. Sinabi mo walang pumasok na baril sa KOJC. Ni hindi mo binawi, ni hindi ka nag-apologize. Kalat na kalat sa mainstream, sa social media, ang daming pumasok na baril sa KOJC. Hindi ka nagpakalalaki, hindi ka nagpakapresidente, ni hindi ka nagsorry. Ganyan kaya ang hilig nyo magbintang. Pinagbintangan nyo si Tatay Digong, pinagbintangan nyo si BP Sara, pinagbintangan nyo si Pastor Kibuloy. Eto ngayon, lahat na lang. Tapos pag mali, wala ka man lang pagkalalaking umamin. At sana naman lang, binigyan ako ng pagkakataong makausap. Nagulat na nga lang po ako na isang araw pinatawag ako na ako ay papalitan. Isa pa yun, di ba? Kinausap nyo yung tao. Yan ang problema sa inyo. Ginawa nyo rin kay Bantag yan, eh. Biglang pinagbintangan si Bantag. Ano ba naman itong administrasyon natin? Ay, nako.